Praise God! Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah! Okay, so welcome po ang bawat isa sa gawain ng Lord sa gabing ito. Okay, so ngayong gabi ay araw ng Biyernes at gabi ng Biyernes. Okay, so tonight is our prayer night. Yan, so welcome po ang bawat isa. At sa gabing ito ay patuloy tayong matuto. Okay, patuloy tayong matututo sa patungkol sa pananalangin. Okay, so patuloy na palalakasin ng Holy Spirit, okay, ang ating ang ating buhay pananalangin, okay, sa ating Diyos, okay, upang hindi tayo manghinawa sa pagdasal, sa pagdarasal, okay, sa paghingi sa Diyos, sa pagluhod sa Diyos. Okay, so patuloy na ito pinatutunayan ng ating mga paksa natin, ng mga topic natin na kung gaano kahalaga ang pagdulog sa ating Panginoon, kung gaano kahalaga ang pananalangin. Okay po, so muli tayo matututo sa gabing ito at salamat sa Panginoon sa kanyang katapatan sa buhay po natin, sa kanyang walang hanggang kabutihan at pag-ibig sa sangkatauhan. Amen. Okay, so hawakan na po natin, kuhanin po natin ating mga Bible and let's all declare. Okay, sabay-sabay po tayo sa isang maikling deklarasyon. I am a listener, I am a learner, I am a doer, I am a winner, I am a disciple maker, and I am anointed, and I am a harvester in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so lagay po natin sa tapat nating puso, okay, ang ating mga Biblia. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, sa gabi pong ito, sa mga oras na ito, ay patuloy po kaming nagpapasalamat at kayo po ay aming patuloy na pinapupurihan at pinararangalan, Panginoon, sa aming kalagitnaan, sa aming pagtitipon sa digital platform na ito, Panginoon, sa isang sa Facebook online, Facebook live streaming online. Maragad, maraming salamat po at sa patuloy niyo pong pagbibigay sa amin ng oportunidad, ng pribilehiyo upang mapakinggan ang mensahe mo, ang banal na salita mo, Panginoon. Ama, salamat po at patuloy kaming samahan, patnubayan, gabayan ng iyong banal na Espiritu sa aming pag-upo, sa aming pakikinig, Panginoon, ang iyong banal na salita o mensahe sa gabi pong ito. At help us, Lord, to prepare our spirit in the name of Jesus, and help us, Lord, to prepare our mind, our heart, our spiritual eyes and our ears, Lord God, so that we can see, we may able to see, Panginoon, yung mga revelation na nais niyo pong ipakita sa amin, sa aming pakikinig ng iyong mensahe, Lord, sa gabing ito. Salamat po, Ama, at we declare success, at kayo nga po, Diyos, ang patuloy na maluwalhati at maparangalan sa buhay namin, sa gabing ito, aming Diyos. Salamat po, Ama, sa iyo po ang aming pinakamatas na papuri, parangal, pasalamat, pagsamba in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Okay, so palakpakan po natin ang Lord at ngayon pa lang, muli sabihin na po natin sa Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Okay, kaya naman, lagay po natin yan sa comment section. Thank you, Jesus. Okay, thank you, Lord. Okay, at thank you, Father. Okay, so patuloy nating unahin ang pagpapasalamat sa Diyos at wag nating kakalimutan na magpasalamat sa Kanya. No, maging lalo tigit sa mga ganitong pagkakataon sapagkat tayo po ay tatanggap na naman ng mga pagpapala at patuloy na tumatanggap ng mga pagpapala mula sa Kanya. Okay, so sa mga viewers natin, and if you believe, ano po, okay, kung kayo po ay may mga kahilingan sa Lord at kayo po ay naniniwala, ang sabi nga po sa banal na kasulatan, mapatuloy kayo magpasalamat at ipagpasalamat nyo na natanggap nyo na nga ang inyong mga hinihingi. At siya nga ang mangyayari pagkakalob sa inyo ng Panginoon at matatanggap nyo nga hinihiling nyo. Okay? So, ganun po kasi kabuti ang ating Lord at ganun ko po kamakapangyarihan. Okay? Limitless ang kapangyarihan ng ating Panginoon. At talagang even yung kanyang love sa buhay po natin ay wagas, walang katulad. Okay? So, pasalamatan na po natin ang Lord. Okay? So, sa gabi pong ito ay ang atin pong pamagat ng ating ng message ng Panginoon sa gabi pong ito ay about faithfulness in prayer. Okay? At yung text po natin ay Luke chapter 2 verses 36 to 37. Okay? So, again,
Title natin, Faithfulness in Prayer. Okay, so Luke chapter 2, basahin ko po sa inyo mga kapatid sa Tagalog. Okay, Luke chapter 2. Yan. Verse 36 to 37. Okay, so basahin ko po sa inyo mga kapatid. Ang sabi po sa Tagalog, Magandang Balita Biblia, Luke chapter 2, verse 36 to 37. Okay, so naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel, okay, at mula sa lipi ni Asher. Siya ay napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa. At ngayon, 84 na taon na siyang byuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Yan, so makikita po natin yung faithfulness nitong ginang po na ito. Ano po, sa loob ng after po siya mabiyuda, for 84 years. Sabi po dun sa binasa natin, 84 years na po siyang byuda and 7 years lang sila nagsama ng kanyang asawa. At alam niyo po, ito po ay talagang itinalaga niya na rin ang kanyang buhay, ang kanyang sarili sa pananalangin, sa pagpa-fasting, at madalas po siya, palagi po siya doon sa templo, okay, at doon po ay nananalangin. Okay, at patuloy na nakikipag-usap sa Diyos sapagkat meron siyang kahilingan. At alam niyo po, makikita natin kung ano yung kanyang napakagandang kahilingan mga kapatid. Okay, maya-maya sa ating pagpapatuloy na pakikinig ng mensahe ng Panginoon. Okay? So, ibig ng Diyos na tayo ay patuloy na makitaan ng katapatan maging sa pananalangin po mga kapatid. Okay? So, because prayer is very important before God. At ibig ng Diyos na maging sa pagkakataong ganito ay makita ng Lord that we are faithful in our prayer. Okay? So, ibig sabihin dapat hindi tayo nagsasawa sa pananalangin. Hindi natin ito dapat pinagsasawaan. Hindi tayo dapat nangihina. Okay? Dapat motivated tayo when it comes prayer. Okay? Yes, action is very important. But prayer is an act of faith. Okay, so meron tayong pananampalataya. Okay, it's an act of faith, kaya natin ginagawang manalangin sapagkat nananampalataya tayo, and after we pray, we believe, and because we believe, we act. Okay, what we are praying. Okay, so prayer is very important mga kapatid. Now, your faithfulness allows God to reveal greater insight to you than the less faithful. Mas maraming nire-reveal ang Lord sa mga taong faithful. Mas maraming ipinapahayag ang Lord. Okay, patuloy na binibigyan ng Lord ng mas maraming kapahayagan ang mga taong tapat kaysa sa hindi tapat. And faithfulness brings opportunities to you that are not given to the unfaithful. Okay, kaya napakahalaga po yung pagiging faithful po natin. Okay, mga kapatid, sapagkat it brings a lot of opportunities sa buhay po natin. Okay? So, talagang open doors of opportunities. Okay? A lot of opportunities talagang binubuksan ng Lord. A lot of revelations ay ipinapakita sa atin ng Panginoon sapagkat kapag ang isang tao ay tapat maging sa kanyang pananalangin. So makikita po natin yung blessing, okay, ng pagiging tapat sa harapan ng Diyos. There's a lot of opportunities kaya hindi ka po talagang masisiro. Hindi ka mahihirapan sa buhay. Okay, hindi ka magkukulang, hindi ka magiging salat. Okay, sa ano pa mang mga bagay kapag ikaw ay naging tapat sa Panginoon. Okay? Though there's a lot of temptations, a lot of mga testing sa buhay na dumarating sa buhay natin, pero manatili lang po pala talaga tayong tapat sa harapan ng Panginoon, and a lot of opportunities
darating sa buhay natin, ipagkakalob ng Lord upang ipakita ng Diyos ang kanya ring katapatan at ipapakita ng Diyos na hindi niya talaga pagkukulangin ang mga taong nagtatapat sa Kanya. So God takes pleasure in answering prayers that come from a faithful heart. Nalulugod ang Panginoon. Masayang-masaya ang Lord na ipagkaloob ang mga hinihingi, no, upang tugunin, no, ang mga panalangin ng mga taong mayroong faithful heart. Nalulugod ang Panginoon, kaya panatilihin po natin, mga kapatid, ang katapatan sa ating puso, no, especially maging sa ating pananalangin, manatili tayong tapat sa Diyos. Okay? Ipakita natin yung ating katapatan at talaga namang masaya ang Panginoon na tinutugon ang panalangin ng mga taong nagtatapat sa Kanya. At alam niyo po, maging sa buhay po nga po nitong binasa natin kanina na si Anna, okay, as she prayed, she yearned to see the Messiah. Alam niyo po ba na isa sa mga pinakahinihiling ng mga propeta noon, okay, ay talagang makita nila, no, masaksihan nila ang pagdating, matunghayan nila ang pagdating ng Messiah, sapagkat marami talagang propeta na gustong-gustong makita, maranasan ang ipinangako ng Diyos. Kay mula pa sa lahi ni Abraham hanggang sa mga naging propeta, okay, na talagang ipinakita ng Diyos na there's a Messiah, okay, na may paparating na isang tagapagligtas, na magliligtas, na magiging hari, okay, sa Israel, mula sa Israel at maghahari sa lahat ng bansa sa buong mundo. Okay? At yun yung talaga inaabangan ng mga propeta na gustong makita ng mga propeta. Okay? At alam niyo po, ang matandang ito na binanggit po natin, na binabanggit natin, na nakita po natin, na binasa natin kanina, ay isa po ito sa mga propeta ng Diyos na talagang naghangad, nananalangin, na masumpungan, makita, okay, na humaba ang kanyang buhay, nang sa gayon ay makita niya ang ipinangako ng Diyos na paparating na tagapagligtas, na ipapanganak na tagapagligtas, the Messiah. So, as she prayed, ang matandang ito na si Anna, she yearned to see the Messiah. Kaya alam niyo po, gayon na lamang pagpanalangin, ang katapatan niya, maging sa pananalangin, ay talagang ipinakita niya sa Diyos na talagang kung gaano niya kagustong gusto na makita ng kanyang mga mata ang Messiah, ang pagdating ng tagapagligtas. At alam niyo po, tinugon siya ng Panginoon. Okay? Umabot sa talagang sobrang pinahaba ng Lord yung kanyang edad upang makita ang pagdating ng Messiah. So, God chose few people to encounter the Savior when He was born. Okay? So, talagang ipinili lang talaga ng Diyos. Okay? Maging yung mga matatanda na propeta. Yung mga sobrang edad na. Okay? Matandang-matanda ng mga propeta. Pili lang. Okay? Kaya itong matandang ito, kung bibilangin po natin ang kanyang edad, ay sobrang matanda niya na po. Ang sabi nga po sa i-illustrate po doon sa matanda, doon sa binasa natin, doon sa Luke chapter 2:37, na siya po ay sabi doon, matandang-matanda na. So imagine po, sabi po doon, 84 years na siyang balo. 7 years lang siyang nagkaroon ng asawa. 7 years lang sila nagsama ng kanyang asawa. Okay, so ibig sabihin, 84 years na siyang balo. Okay, sabi po doon sa binasa ko sa NIV, maging sa Magandang Balita Biblia kay Tagalog. Okay, so sabi po doon ay 84 years na siyang balo. Kung ipa-plus po pala natin yung 7 years na pagsasama nila, ilan na po yon? Okay, 1884 plus 7 is magkano? 91. Okay, yung simula pang nung nag-asawa siya, okay, ilang taon ang nag-aasawa ang mga tao noon? So, palagay na lang natin, 25 years old, 30 years old. Okay, palagay na lang natin, medyo bata pa siya nag-asawa, 25 years old.
Okay, so 25 plus 7 years silang nagsama ng kanyang namatay na asawa, plus 84 years ng byuda. Okay, so ilan lahat yon? Nasa 116 years. Kaya po ang sabi doon, matanda na po ang propetang ito na si Ana. At patuloy na nanalangin, and she yearned to see the Messiah na nawa ay maabutan ko pa, Panginoon. Paabain niyo pa ang buhay ko. Kaya palagay na lang natin, I think more than 116 years pa to. Baka magwa 120 years na po itong matanda, ang babaeng ito, kasi sinasabing matanda na. But God chose few people to encounter the Savior when He was born, and revealing His Son only to those hearts were faithful and pure. So nakitaan nga po ng Panginoon that isa po ito si Ana, okay, sa mga nakitaan ng Diyos, that her heart, okay, is pure, okay, faithful and pure. Kung kaya't ay talagang grinant ng Lord ang panalangin po ng matandang ito, ng propetang ito na si Ana. So so Ana was one of those few na talagang nakakita sa mga propeta, isa sa mga propeta na nakakita sa Messiah, bagamat sobrang tanda na. Ano po, ang sabi nga po ni Jesus said in Matthew chapter 13, okay, Matthew chapter 13, 16 to 17, Jesus said, in Matthew, okay, Matthew chapter 13, verse 16 to 17, ang sabi nga po ng ating Panginoon, pinagpala kayo or mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakarinig ang inyong mga tainga. Verse 17, tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghahangad na makita ang inyong nasaksihan at marinig ang inyong napakinggan, subalit hindi nila ito nakita at narinig. So, pinagsabihan ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga kaharap na tao noon, kanyang mga disipulo, okay, ang kanyang mga followers that time. Ang sabi ni Jesus Christ, mapalad kayo sapagkat nakikita nyo kung ano yung nakikita nyo ngayon at naririnig nyo kung anong naririnig nyo ngayon, sapagkat maraming propeta ang naghahangad na marinig kung anong naririnig nyo ngayon, na makita din nila kung ano yung nakikita ninyo ngayon. Subalit, iilan lamang ang nakakita sa akin. Okay, pero hindi na nila napakinggan sapagkat baby pa po si Jesus Christ nung makita ni Ana. Hindi na napakinggan ng mga propeta na naghahangad, yung mga propeta noon na naghahangad na makita si Jesus Christ. Hindi na napakinggan at hindi na nakita ang napakinggan at nakita ng mga disipulo sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, which is talagang nag-desire ang maraming propeta na maranasan ito, na ma-experience ito. Kaya sabi ni Jesus Christ, mapalad kayo. Pero alam niyo po, may sinabi rin po si Jesus Christ sa atin. Ano po? Ano ang sabi ng ating Panginoong Jesus? Kung may sinabi si Jesus Christ sa kanyang mga disipulo na mapalad sila sapagkat nakita nila at narinig nila kung ano yung kanilang mga naririnig noon at nakikita noon, kung si Jesus Christ ay nagsasalita at naglalakad sa lupa, okay, may sinabi rin si Jesus Christ patungkol sa atin at sa mga susunod na henerasyon. Ano naman ang sabi ni Jesus Christ patungkol sa atin? Mas mapalad or higit na mapalad ang mga taong naniniwala sa akin or sumasampalataya sa akin bagamat hindi pa nila ako nakikita or bagamat hindi nila ako nakikita. Mas mapalad sila or higit silang mapalad. So, blessed po tayo. Sapagkat mas blessed po pala tayo, mas mapalad po pala tayo mga kapatid. Sapat yun ang sinabi ni Jesus Christ. Mas mapalad ang mga taong naniniwala sa Kanya bagamat hindi po siya nakita. Okay? So, purihin po ang Panginoon. Now, at alam niyo po na Ana continued faithfully in prayer until her prayer was answered. Talagang tinugon po ng Panginoon. Okay? Ipinagkalob ng Lord. Kaya so, paano ito ginawa ng Panginoon? Pinahaba ng pinahaba, okay, ng ating Panginoon ang buhay ni Ana hanggang sa ipinanganak ang ating Panginoong Jesus. And then, at alam nyo po,
At nabanggit po dito si Ana sapagkat alam niyo po, sabi nga po doon ay meron pong because the answer to her prayer did not came immediately. Okay, talagang kailangan pahabain ng Lord sapagkat wala pa yung tamang panahon upang ipanganak si Jesus Christ nung panahon, nung time na yon. Talagang kaya ang ginawa po ng Diyos, okay, para tugunin ang panalangin ni Ana ay pinahaba po ng pinahaba ang edad nitong si Ana upang masumpungan niya, makita niya ang ipinanganak na Misaya. Okay, so ganun po ang ginawa ng Diyos sa buhay ni Ana. And alam niyo po, in fact, it came near the end of her life na halos talagang hinihintay na lang na mamatay po itong si Ana sapagkat siya po ay matandang-matanda na. But God honored her faithfulness. Okay, subalit talagang pinarangalan pa rin ng Diyos ang kanyang katapatan sapagkat bagamat siya ay matandang-matanda na, ay talagang bagamat siya ay matandang-matanda na, ay talagang nilob ng Diyos na it's an honor sapagkat marami, sabi nga ni Jesus Christ, marami talagang propeta ang naghahanap. Okay, marami talagang propeta ang naghahangad na makita ang Misaya. Kaya po mga kapatid, alam nyo po, in-honored po siya ng Diyos, kung kaya't alam nyo po kahit matandang-matanda na itong si Ana ay talagang ipinagkaloob ng Lord na pahabain ng kanyang buhay upang makita ang Misaya. It's a great honor and a great privilege, no, para sa mga propeta noon na makita ang ipinanganak na Misaya. Grabe, alam niyo po, maging si Simeon. Okay, so nabanggit po doon sa Lucas chapter 2 verse 36 to 37. Okay, nabanggit po doon mga kapatid si Ana sapagkat alam niyo po si Simeon ang unang binabanggit po doon nung si Simeon ay nasa templo at ma-encounter niya po doon si Jesus Christ, the baby Jesus. Okay, at binuhat po ito ni Simeon. Okay, so isa sa mga mapalad po rito ay si Simeon, isang propeta na matandang-matanda na rin, na naghahangad din na makita ang Misaya. At alam niyo po ay talagang itong si Simeon ay talaga namang sabi pa nga ni Simeon ito tingnan po natin sa Lucas chapter 2, okay, sa verse 28 to 31, okay, bago po banggitin si Ana. Okay, so si Simeon po muna pinag-uusapan dito. Si Simeon po ang tinutukoy na isa sa mga tinutukoy na few, okay? Few prophets, okay? Few people na talagang ibig ma-encounter ang Misaya. Okay, so isa po si Simeon. Okay, so ang sabi nga po sa Lucas chapter 2 verse 28 to 31, kinarga ni Simeon ang sanggol pagkatapos nagpuri siya sa Diyos. Ayan, talagang nakarga pa, kaya nahawakan pa ni Simeon itong si baby Jesus, itong Misaya. Ngayon, ang sabi pa nga po sa verse 29, ngayon Panginoon, maaari pong yumaong mapayapa. Sabi niya, pwede na akong mamatay ng mapayapa. Maaari nang yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita ko na po sa aking mga mata ang inyong tagapagligtas. In verse 31, na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. So nakita po natin mga kapatid kung gaano natuwa maging itong si Simeon, kung gaano siya sobrang galak na galak, sobrang blessed sapagkat talagang yun po yung desire ng mga propeta. Isa siya, si Simeon at si Ana na ang nakakita kay Jesus Christ na talagang pinahaba ang kanilang buhay upang makita ang Misaya at tinugon ng Diyos ang kanilang mga panalangin sapat ito talagang kanilang desire, okay? Kung kaya't pinahaba ng Diyos ang kanilang buhay upang ipagkaloob ang kanilang hinihingi. So God's redemptive plan to send the Messiah included answering the prayers of a humble widow and Simeon. So, isinama po ng Diyos sa kanyang mga plano
na sa pagpapadala ng kanyang sa pagpapadala niya ng tagapagligtas, okay, sa pagpapadala niya ng Misaya, okay, in-include niya sa pagtugon sa panalangin ng mga propeta na katulad kay Simeon at kay Ana. Mga kapatid, marahil may mga kahilingan ka sa Diyos na matagal mo nang ipinagdarasal. Marahil hanggang ngayon hindi mo pa rin nakakamtan ang iyong mga ipinapanalangin. Alam niyo po, ang sinasabi lamang po dito ng Panginoon, be faithful in prayer. Huwag po nating susukuan. Sinasabi lamang ng Lord, huwag kang sumuko. Huwag kang tumigil sa paghingi